Empleyado ka din ba ngayon at nangangarap at nagpaplano ding magnegosyo? Bago ka mag-decide, panoorin mo muna ang video to. Ito ang 7 big difference ng pagiging empleyado at pagiging negosyante. Hello, I'm Vilma and I've been a full-time online seller for 4 years already. Before ako nag-full-time sa aking negosyo, ako din ay isang empleyado. Ako isang programmer for 10 years. Bata pa lang ako, ay tindera na talaga ako. Kindergarten pa lang ako, ay nagbebenta na ako ng mga paper dolls. Noong college ako, nagbebenta kami ng snacks, fish cracker, jelly worm. Shout out sa mga classmates ko dyan. At nung nagkatrabaho na ako at nagkaroon na ako ng pampuhunan, ay sumubok na rin ako ng iba-ibang klase ng business. Nagbenta ako ng ukay-ukay, ng load. Bumibili ako ng mga products galing Shopee, tapos binibenta ko sa Facebook Marketplace at sa mga office mate ko. Nagbenta ako ng mga books ni Chinkitan. Nagpa-part-time job ako noon as tutor, as virtual assistant, social media manager sa iba-ibang business while doing my full-time job, which is being a programmer and a systems analyst. Akala ko, nung ginagawa ko yung full-time job ko while doing my side hustle, ay ganun lang kadali ang pag-negosyo. Pero hindi pala. Ito yung video na I hope na panood ko muna before ako mag-full-time sa aking negosyo. So, these are the 7 big difference of being an employee at being a businesswoman. Ang unang difference sa pagiging empleyado at pagiging negosyante ay ang qualification. Sa pagiging empleyado ay kailangan mo ng credentials, diploma. Yes, may mga company naman na hindi naman talaga nagre-require na college graduate ka. Pero kung gusto mong ma-promote at tumaas ang posisyon mo, ay advantage mo talaga na meron kang diploma. Advantage din kung nag-aral ka sa magandang university at meron kang mga certification, trainings, licenses. While sa pagiging negosyante ay hindi mo naman talaga kailangan ng anumang papel. Akala ko dati kailangan pa ng MBA, mag-aaral ng business course para makapag-establish ko ng business. Pero hindi. Actually, pag nag-register ka ng business permit, ng BIR, ng DTI, ay hindi ka naman hinihingian ng diploma. Ang kailangan mo lang ay ID. Ang second big difference ng pagiging empleyado versus pagiging negosyante ay ang job description. Diba kapag nag-apply ka sa isang trabaho, ay makikita mo agad yung job description kung ano yung scope of responsibility mo. Sa pagiging empleyado ay within your job description lang yung gagawin mo. Actually, kapag pinatrabaho nga sa'yo yung wala sa job description mo, ay pwede kang magreklamo sa supervisor mo, sa manager mo, o minsan sa dole pa nga. Kung may papagawang iba sa akin, for example, ako ay isang programmer at pag titimplahin ako ng kape, or uutusan akong mag-map ng sahig, ay pwede hindi ko gawin kasi wala yung sa job description ko. And sa pagiging empleyado ay only answer to specific higher-ups, for example, supervisor mo and manager mo. Sa pagiging negosyante, ikaw lahat, hindi ka pwedeng magreklamo. Kung magreklamo ka sa sarili mo, pero ikaw pa rin yung gagawa. Nung una, nung nagsisimula pa lang ako sa business ko, ay ako talaga lahat. Ako yung nagpa-product research, ako yung pumupunta sa Divisoria, ako yung nagpo-post, ako yung nagra-run ng ads, ako yung nagbabalot, ako yung nagdadala sa LDC, ako yung nagko-customer service. Kapag may reklamo ang customer, ako pa yung nagpa-follow up sa mga courier. Naiintindihan ko yung iba na sa simula pa lang ay nag-quit na dahil sobrang nakakapagod talaga ang pag-start ng negosyo. Kaya kung nakikitaan mo ng potensyal ang iyong negosyo, ay maganda rin na mag-hire ka ng makakasama mo, na makakatulong mo sa negosyo kung saan madedelegate mo yung ibang trabaho sa magiging employee mo at makakapag-focus ka sa pagpapalaki ng negosyo mo. Pangatlong big difference ng pagiging empleyado at pagiging negosyante ay ang working hours at rest day. Sa pagiging empleyado, meron kang specific working hours like 9 to 5. Blessing na nga ngayon na may work from home, at least hindi na magko-commute ang mga empleyado. Kapag umalis ka na sa vicinity ng work mo or kapag rest day mo na, kapag work from home ka, ay pwede mo i-turn off na lang yung cellphone mo at pwede hindi mo na i-accommodate lahat ng communication related sa work. Versus kapag negosyante ay 24/7, 365 days a year ang iyong trabaho. Lalo kapag nagsisimula pa lang. Ikaw naman as a business owner ay hawak mo naman ang iyong oras. So any time of the day ay pwede kang magtrabaho. For example, nagising ka ng alas 10 ng umaga, ay pwede kang mag-start ng alas 11, alas 12, or sa gabi ka pa magtrabaho. Pero most of the time, actually talagang sa dami ng dapat gawin sa business ay napaka-limited na ng oras na nagpapahinga ang isang business owner. Ang holiday or even weekend or rest day, supposedly ito yung time na nagpapahinga ang business owner. Pero madalas ito yung time na nagko-cope up sa mga backlog ang mga business owner. At the same time, ito yung mga panahong malakas ang business, so doble kayod. Sa una, long working hours talaga ang sinasacrifice ng mga business owner para mag-prosper ang business. Ang fourth big difference ng pagiging empleyado at pagiging negosyante ay ang salary. Sa pagiging empleyado ay meron kang fixed salary. Kung may ginawa ka man o hindi, basta pumasok ka, ay meron kang may expect na salary. Kung hindi man kumita for a specific period ang iyong employer, ay meron ka pa rin may expect na salary. Kung aalis ka sa trabaho or matatanggal ka sa trabaho because of different reason, ay magkakaroon ka pa rin ng back pay. Kumbaga, meron ka pa rin marireceive from your employers kahit paalis ka na. Actually, sa pagiging negosyante, sa una, wala kang kita. Kasi ang gusto mo, i-reinvest lahat ng kinita ng business mo para lumaki ang iyong business. For me, that is the best thing to do, lalo kapag nagsisimula ka pa lang. Dapat yung kinita ng business mo, hindi mo muna gagasusin for your personal.
dapat i-reinvest mo muna sa business mo yung kinita. Pero syempre, kung kailangan talaga for daily sustenance like pangkain, pangbaon ng mga anak sa school, ay pwede namang kumurot. Pero wag mong kunin lahat yung kinita ng business mo para meron ka pa rin pampaikot. Kapag lumaki-laki na ang business mo at kumuha ka na ng employee, actually, mas ipo-prioritize mong mapasahod sila versus pasahurin mo yung sarili mo. Nakakalungkot dito, lalo kapag nagsisimula ka pa lang at wala pang savings on yung business, kapag wala kang kinita, or hindi sapat ang yung kinita for your operations, ay wala, nga. Yung ibang business owner, naglo-loan para maisalba ang negosyo, or yung iba for expansion. Pero worst comes to worst, kapag hindi nag-prosper ang business at kailangang isarado, ay may iwan pa sa negosyante ang malaking utang na kailangang bayaran. At hindi lahat ng kita napupunta sa business owner dahil karamihan nun pinangbabayad sa operations, sa mismong produkto. Hindi totoo yung sinasabi nila kapag negosyante ka, ang dami mong pera. Actually, pinapaikot lang talaga natin yan. Empleyado ka, usually ang problema mo ay related lang sa problema ng job description mo. Dati ang problema ko lang ay paano isolve itong ganitong error, ganitong bug, yung performance ng program namin sa system, kung paano umabot sa deadline, paano ma-promote, paano pagkasya ng sahod, mga chismis ng ka-office mate mo. Actually, kapag empleyado ka, kakaunti lang ang problema compared sa kapag nagne-negosyo ka. Kasi kapag nagbe-business ka na, actually, lahat ng problema ng business mo kailangan mong solusyonan. It's a life of problem solving. Pag na-solve mo ang isang problema, ay meron na namang malaking problema o bagong problema na kailangan mong harapin. Pero ang maganda naman, it is part of the business growth. Pero kung ikaw talaga ang isang tao na gustong-gusto yung ganito, yung gusto mo ng challenge, gusto mo ng may ganitong sinusolve araw-araw, iba-iba yung kailangan mong harapin, at into growth mindset ka, ay talagang mag-grow ka sa business. Iba-ibang klase problema din ang kailangan mong solusyonan. For example, dati ang problema lang namin ay paano magkaroon ng benta o magkaroon ng maraming benta. Ngayon, nung kailangan na namin mag-expand, ang problema namin saan kami makakahanap ng tao na pwede namin i-hire, i-train at i-retain para maging asset ng business. Empleyado ka, diba? Kung ano yung trainings na binibigay ng yung employer, ay yun lang. Yun lang yung magiging skill set mo, except kung ikaw mismo ay nag-personal development on your own. Pero sa business talaga, ay marami ka talagang matututunan. Ikaw na mismo as a business owner, i-enroll mo yung sarili mo sa different trainings and seminars and webinars kung saan may libreng kaalaman, libreng opportunity para matuto at ma-enhance yung business, ay mag-enroll ka. Sabi nga nila ang business owner ay jack of all trades dahil totoo naman talaga, aaralin talaga natin para hindi tayo maloko at the same time ay makakapagtulong din tayo sa mga empleyado natin. Isa pang big difference na pagiging empleyado at pagiging business owner ay yung risk na ating pinapasok. Kapag tayo ay pumapasok sa employment, actually we are bound by a contract also. Ikaw as an employee ay required ka to render your time, your skill, at makapag-deliver kung ano yung nire-require sa'yo ng employer mo. Kapag ayaw mo na, sawa ka na, o talaga na-stress ka na, ay pwede ka na lang mag-resign, mag-move on, magpahinga, at maghanap ulit ng bagong trabaho. Sa pagiging business owner, marami kang ilalagay, i-risk, i-invest sa business mo. Yung ibang business owner nga ay naglo-loan pa, or nanghihiram ng pera from their relatives, or ini-invest yung mga savings nila para makapag-put up ng business. So, laking risk nun, diba? Especially sa business, hindi naman talaga sigurado kung ano ba ang magiging future ng business natin. Tapos kapag nag-fail ang business, hindi ganun kadali mag-close ng business. Iba pang usapin yung pag-close ng business sa mga government offices. At ang seventh big difference ng pagiging empleyado at pagiging negosyante ay ang motivation at satisfaction. Pinagkasya ko sa dalawa kasi sabi ko 7 lang eh. Sa pagiging empleyado, mostly ang satisfaction natin or ang motivation natin ay kumita ng pera. Pumapasok tayo kasi at the end of the day, at the end of the month, ay meron tayong salary na marireceive na magagamit natin para pang-sustain ng family natin, ng pambili ng gusto natin, at pambayad ng mga bills, ganon. Actually, sa pagiging empleyado, bonus na talaga kapag nagkakaroon ka ng innate satisfaction sa iyong ginagawa. Kaya nga nauso yung term na alipin ng salapi dahil hindi tayo nagkatrabaho because of the work that we do, but because of the money that we may be getting from that job. Versus sa pagiging negosyante, actually, napakahirap to be honest, katulad ng nasabi ko sa first 6 difference na nabanggit ko dito sa video to. Pero napaka-satisfying. Una, kapag yung produkto mo ay maganda at nakita mo talaga na nakaka-improve ng buhay ng tao. And natuwa sila sa aming service at product ay nakakataba ng puso kapag nag-leave sila ng 5-star reviews. Mababaw lang yun for many, pero actually, yun talaga ang essence ng aming ginagawa. Kaya tuwang-tuwa na kami kapag may nag-feedback sa amin na natuwa sila sa business namin. Pangalawang satisfaction ng pagiging business owner ay yung opportunity na makapagbigay ng trabaho. Sa pamamagitan ng negosyo mo ay ang mga empleyado mo ay nagkakaroon sila ng opportunity para mabili nila yung gusto nila, sustain ng kanilang pamilya, at mag-grow din sila as a person. At ang pangatlo ay ang opportunity na makatulong sa bansa, like sa pagbabayad ng taxes, and hopefully kapag lumaki ang negosyo natin, ay mas makapag-create pa tayo ng impact sa ating bansa. Ayun lang muna for now. Hopefully nakapagbigay sa inyo ito ng insight at nakatulong sa pag-decide sa inyo kapag kayo ay mag-start na magnegosyo.
Again, I'm Vilma, and it is my mission in this channel to help you start and sustain a business. Madaling mag-start ng negosyo, pero mahirap magpatuloy. I was an employee for 10 years at naranasan kong ma-traffic, umiyak dahil sa hirap mag-commute, ma-stress, magkasakit, at ma-miss ang mga significant moments ng buhay ng aking loved ones. And I'm fighting against that. Kung kayo din ay gusto umalis sa ganong klaseng sitwasyon ng buhay, ay samahan niyo po ako, like and subscribe this channel, and join my Facebook group. Nga pala, kung naghahanap kayo ng pwedeng inegosyo, ay maaari nyo subukan ang Sumi Perfume. Meron kaming reseller package. Ilalagay ko yan sa baba. We have sold over 20,000 bottles in TikTok last 2023 at guaranteed na mabango, long-lasting, quality in perfume, at may repeat purchase. So tayo magtapos ay nais ko lang i-share sa inyo ang Word of God in Deuteronomy 8:17 that we should remember God because it is God who gave us the power to create wealth. Ang panalangin ko po sa bawat isa ay tayo po ay patuloy na pasaganahin at pagpalain ng ating Panginoon para tayo ay maging pagpapala din sa ibang tao. Yun lang, maraming salamat! Bye-bye!